Bes, Ano? anong Tagalog ng per minute? Kada minuto? Mali! Bawat minuto, ako'y di natuto. Ipilit mo iba. Bes, chat mo nga yung ex ko. Ha? Bakit? Sabi mo na ako makahiga. Hi. Hello? Aayain sana kita lumabas. Kaso parang pangit ako para sa'yo eh. Ha? Sino nagsabi sa'yo? Ay, hindi ba? I mean, oo, pangit ka, pero sino nagsabi sa'yo? Hindi ko alam kung na-scam ba ako o nakatulong ako. Howdy mga human beings. So itong video na to is awareness to sa mga kagaya ko na content creator. Merong nag-reach out sa akin, nag-send siya sa akin ng business proposal, portfolio niya. Siya daw ay independent director / writer. So para paikliin natin yung kwento, ang mangyayari is magkakaroon ako ng team. Partnership, parang ganon. Kasi siya yung magiging scriptwriter ko, tapos na-recommend niya yung pinsan niya, which is magiging editor ko naman. So ayun, sa kagustuhan kong magkaroon ng team, di ba? Ang sarap sa feeling na parang ako yung content creator, meron akong scriptwriter, meron din akong editor. So ang mangyayari, mag-shoot lang ako na mag-shoot. Then ayun, sabi na nating nagkasundo na sa rate per week na script na isi-send, 2 content per week. Then ayun, sabi ko, kuya, next week tayo mag-start, okay, ng trabaho kasi hindi pa magaling yung ilong ko. Pinaderma ko kasi yung ilong ko, meron akong pinatanggal. So sugat siya ng 2 weeks, kaya sabi ko, hindi pa ako makakapag-shoot. So, aanhin yung pagbigay mo sa akin ng script kung hindi ko din naman agad masushoot kasi nga may sugat pa yung ilong ko. Sabi ko, next week tayo mag-start. Sa mga susunod na araw, chat siya ng chat. Sabi niya, kung pwede daw magkaroon ng retainer fee. Parang ano siya, payment first bago magbigay ng service. Sa unang trabaho namin, for example, ngayong week, babayaran ko muna siya bago niya ako bigyan ng script. Then sa mga susunod na work, wala na. Ang mangyayari na lang, service muna bago ko sila bayaran. Nag-call pa kami, nag-meeting talaga kami through call. Then ayun, excited na ako kasi sabi ko, next week magkakaroon na ako ng Team Ken Koy. Imagine, meron na akong scriptwriter, meron na akong editor, so hindi na ako mahihirapan mag-produce ng mga content. Then ayun nga, nangulit siya ng nangulit, araw-araw, kada linggo. Sabi ko nga next week, so araw-araw na lang siya nagta-chat, nagte-text. Nag-aalinlangan pa din ako kasi nga syempre, maglalabas ako eh. Kahit pag gaano kamura, kataas yung perang ilalabas mo, still maglalabas ka pa din. Sinasabi na kasi na parang wala na daw siyang savings, wala na siyang funds, namatayan daw siya, kailangan niya ng help. Then ayun, naawa na lang ako, kaya ako sinend muna yung bayad bago niya ako bigyan ng mga content or ng script. Sabi ko, kuya, okay lang kahit wag mo muna akong masendan ng script this week and next week kasi nga hindi pa galing yung ilong ko. Pero dahil grabe naman, halos mag-iisang buwan na hindi na nagparamdam. Chinat ko siya, tinext ko siya, wala na siyang Viber, nawala na siya sa Viber. Then boogs, after mga isang buwan, wala na. Hindi na siya nagpaparamdam kahit i-chat ko, kahit i-text ko, wala na talaga. Kaya hindi ko alam kung na-scam ba ako o nakatulong ako sa mga problema niya kasi sabi niya hirap na daw siya. Hindi niya daw alam kung masasurvive na yung isang linggo. Wala naman akong kahit anong galit, no? Sa akin lang, awareness lang sa mga content creator na kagaya ko. Hindi ko sinasabi na kapag may nag-send sa inyo, eto agad yung tinutukoy ko yung nangyari sa akin. Siguro maging aware lang tayo or wag masyadong mag-trust and magpadala sa awa. Kasi syempre at the end, ikaw pa din yung mawawalan. Ikaw pa din yung possible na maloloko. So ayun, wala na ako iba sasabihin. Kundi kung napapanood mo to, tulong ko na lang yan sa'yo. Good luck sa future. Ikaw na bahala, okay? Tingnan mo, pati hanggang huli, inisip pa rin kita. Visit ka. Basta ayun na sa mga content creator na kagaya ko, maging aware, maging matalino, sa kahit ano pang situation. Huwag magpagaya dito. Yun lang. Beb, ang sarap nito, no? True, pati yung price ko. Aray! Ba't mo ako sinampal? Ingay mo ngumuya para kang kambing. Pet peeve ko yan. Sure ka ba dadating pa si Gemma? 1 hour na talaga tayo naghihintay dito. Parating na yun, hintayin pa natin. Hoy! Ano? Itigil mo nga yung legs mo para ka natatain na naiihi na inaatake na hindi mo maintindihan. Pet peeve ko din yan eh.
Oo, tapos ano pa sinabi sa'yo? Magkita daw kami sa Talipapa ng 4 p.m. Feeling ko closure yun, pero hindi ako papahalata. Teka nga, hindi ako makapokus sa story mo. Sa tigyawat mo ko nakapokus. Ay, sorry hindi ko kayang desisyonan yung mga pimple na to. Dahil kaya mo mag Dr. Leo Acne Drying Lotion ka kasi 24 hours lang liliit magda-dry out at hindi nakapansin-pansin yung mga pimples mo. Hindi lang yan, makakatulong din to para sa mga future breakouts mo. O ito pa, it also works on stubborn acne marks to improve skin quality. Totoo pala talaga! Oh, eto hindi na to character ha. Kapag may mga pimples talaga ako, eto talaga yung ginagamit ko kasi napakabilis lang makapagpatuyo ng mga tigyawat dahilan para gumaling at mawala. Isama na din yung mga acne marks, yung mga dark spots. Tanggal talaga lahat yan, dahil promise! Maglalagay ako nito sa mga tigyawat ko sa gabi, tas kinabukasan, dry na siya, yung hindi na siya masakit hawakan. Then ayun, tuloy-tuloy na siyang mawawala. O siya, babalik na ako sa character ha. Beshi! Okay na, wala na yung mga pimples ko! Pero teka, naiinis pa din ako sa'yo. Baka buong pagkatao mo na yung pet peeve ko. Baka na nga. Ang yayabang nyo kahapon. Chocolate, flowers, kain dito, kain doon. Eh di ngayon, wala na kayong pera. Ah! Saka pa, lahat ng kasalanan mo sa akin. Pumupunta ka sa bahay niya, hindi ka nagpapaalam na bumukas ng electric fan. Sino nagbabayad ng electric fan? Sino nagbabayad ng kuryente? Ano? Di ba yung mama ko? Naghihirap yung mama ko eh. Kita mong lakas-lakas ng electric fan na yun eh. Nagpapahirap yung mama mo, pero ikaw nagpapahirap sa mga magulang mo. Pre, ano yun? Pre, kung sakaling mamamatay ako, magkano yung iaabuli mo sa akin? Ay, grabe naman sa patay agad. Huwag ka naman magbibiro ng ganyan, pre. Pero sige, dahil nakasama kita sa hirap at ginhawa, sa saya, sa lungkot, kaibigan kita, siguro mga 2,000. Bakit? Ay, pre, baka pwedeng i-advance mo na yung 2,000 para pag namatay ako, kahit wag ka na magbigay. Di ba? Ano advance? Ano na ito? Lo, tatanong lang. Try lang, baka makalusot. Yeah. Smooth. It even flies. Oh. Sabi sa inyo, baka magduda ka pa dyan. Oo na nga. Ako na yon. Yung napapanood nyo na Nesty commercial, ako yon. Isa ako doon. So, yung commercial na yun ng Nesty, may nanay, tatay, sister, brother. Ako yung brother doon, okay? Ako yung lalaki doon na nakakap. Ito na isang videohan na lang, wag na kayo mag-comment. Hindi pa rin ako makapaniwala na meron akong first ever TV commercial, which is Nesty. Siyempre, napakalaking bagay sa isang tao, sa isang content creator na magkaroon ka ng commercial. So, eto kasi matagal na. Halos mag-1 year na yung commercial na yon. Sinut siya May 2024. Tapos, nilaunch siya April 2024, kung hindi ako nagkakamali. Pero ngayon ko lang naisip gawa ng video kasi ito na nga, gusto ko na nga i-clear sa inyo kasi kumoment kayo na ng kumoment. Nakita kita sa TV, hala, ikaw po ba yung nasa Nesty commercial? Hoping na masundan siya kasi may sabi-sabi na baka nga masundan ulit yung commercial na yon and kami ulit yung magkakasama, yung family na yon. Nakasama ko doon si Miss Lottie B, si Dory Neil, at si Daddy Robbie, tsaka ako. So eto na nga, syempre, gumawa na lang din naman ako ng video. Hindi patunayan ko na din no, na ako yon. So mag-ano ako, reenact. Ano yung sinabi ko doon sa commercial, kung ano yung lines ko, gagawin ko. Dito muna tayo sa first exposure ko, first scene, first line. Ayan. Mom, you cook another dish, right? Mom, you cook another dish, right? See? Ako yun! Isa pa, parang ayaw mo pa maniwala eh. Mom, you cook another dish, right? Oh, ako nga yun. Maniwala ka na. Oh, ito yung pangalawang exposure. How's the ride? Yeah. Smooth. It even flies. Oh, yan. Ganito ko siya ginawa. Ito. Yeah. Smooth. It even flies. Oh, baka hindi ka pa maniwala dyan. Isa pa. Yeah. Smooth. It even flies. Oh, sabi sa inyo, baka magduda ka pa dyan. Oh, ito next. Are those new cakes?
Yeah. They're lightweight and breathable. Nagyan na lang ako ng nagya dyan. Englishero pala to eh. Pasabog pala to eh. O, ganito siya. Yeah. They're lightweight and breathable. Ako yan. Kaboses. Kamuka. O, ito pa, isa pa. Yeah. They're lightweight and breathable. Kaya naniwala na kayo. So, madami pa kasi yun, mga paning ng camera, yung mga biglaang ako yung nakapokus. Pero yung mga pinakita ko sa inyo, yun kasi yung talagang may mga lines, ganon, may mga scenes. Ayun, sana nasagot ko na kayo, wag na kayo mag-comment na paulit-ulit dyan. So, syempre, again and again, salamat kasi ako yung napili ninyo sa commercial na to. Thank you sa support nyo. Of course, syempre, nagko-comment kayo na ikaw po ba yung nasa TV commercial, nakita po kita sa TV. Even personal, sinasabi talaga yun ng mga tao and na-appreciate ko yun kasi nare-recognize nyo ako, ganon. Also, syempre, thank you so much sa brand, sa Nesty, sa agency, sa pagpili po sa akin sa commercial na to. Again, sana maulit, sana masundan. Right? No? Pero alam ko, abangan nyo. Malay nyo. So, yun na, basta nilinaw ko na sa inyo ha, sinagot ko na sa pamamagitan ng isang video na to. Ayun lang, thank you for watching, send and receive good vibes. See you on my next video content. Kuya, isang caramel macchiato. Ikaw, Beb, anong sa'yo? Beb. Shh, Beb. Ako na. Kuya, 2 intramuros po. Beb, eto na, wag na, meron ako. Okay lang yan, Beb. Dagdag mo na lang yan sa pamasahe mo bukas. Diba? Beb, excited na ako. Next week na yung tour natin. Nagbayad ka na ba? Beb, hindi ako sasama eh. Ang mahal kasi. Wala kaming budget para doon. Ganun ba? Okay, sige. Sagot ko na. Ako na magbabayad. Beb, wag na. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Ang dami mo na nga nalilibre para sa akin eh. Okay lang ako, promise. Ano ka ba? Papayag ba ako na hindi kasama yung best friend ko doon? Next time, kapag ikaw yung meron, edi ako naman yung ilibre mo. Ganun lang yun. Go na. Nakakabawi din ako sa'yo. Hello, Beb? Okay, napatawag ka. Anong meron? Ayain mo ba akong gumala, kumain, mag-shopping? Beb, alungkot ko kasi ngayon eh. Dami kasing problema. Tatanong ko lang sana kung pwede mo akong samahan ngayon. Go lang! Basta libre mo ako ng pamasahe tsaka pagkain. Di ba? Siyempre sinamahan kita eh. Okay na yun. Okay, sige. Sige. See you. Hoy guys! Miss ko na kayo! Miss you na din guys! Sa true! Kita-kita naman tayo, nood sine, ganun. Busy pa ako sa work eh. Same, busy din sa work. Pero kung libre mo, why not? Joke! Sige. Libre ko na kayo. Ay, hindi na pala ako busy. Go lang! Sagot mo naman pala eh. Oo nga, sana sinabi mo agad, di ba? Ganun ba talaga dapat? Yung kailangan ko munang maglabas ng pera bago ko sila makasama at maramdaman sila sa tabi ko.